Hey guys! Welcome back to another vlog. So this is gonna be a Q&A video. So dahil maganda yung panahon ngayon, I decided na mag-tour tayo dito sa property namin para maipakita ko rin sa inyo yung mga puno na nag-iiba yung kulay. Kung nakikita nyo sa background ko, yung mga kulay ng mga dahon nag-iiba na dahil fall season na dito. Ibig sabihin malapit na mag-winter. Actually, fall is my favorite season dahil nga ang ganda tingnan. Nag-post ako sa Facebook at ito yung mga tanong ng mga tao. Tingnan nyo guys, oh, ang ganda ng kulay, di ba? Sabi ko sa iyo eh. So, number one word that describes your journey. Worth it. One word ba yun? I think one word yun kasi di ba worth dash it? Or not. I don't know. But anyway, that's how I will describe my journey. Dahil, you know, maraming mga pagsubok at maraming mga sacrifices. Pero, after mong mapagtagumpayan yung mga sacrifices na yon, super worth it talaga yung mafe-feel mo. Next question, ano po yung height nyo? Ang height ko ay 5'5". So, hindi ako masyadong katangkaran, pero hindi rin ako pandak. Parang normal height siya ng mga Pilipino. And then, professional is magkano yung sahod nyo? That is a personal question, pero I'm not gonna say the exact amount, pero pwede nyo siyang i-google. So I will put the link in the description down below. Doon nyo makikita yung sahod ng first year accounting staff. So yun yung average ng sahod. Nakakapagod na guys. Upo muna tayo. So kung nakikita nyo, nandito pa rin tayo sa gubat. Ayan yung karugtong na ilog. Super peaceful talaga siya dito. So tingnan niyo yung mga puno guys. So nag-iiba na yung mga kulay. Yung mga green, yellow. So anyway, maghanap tayo ng uupuan dahil napapagod na ako. Let's see. Okay, I found a tree. Yan ko kayo ilalagay sa gitna ng puno na yan. Hopefully, hindi mahulog. Dahil pag nahulog, kawawa yung camera ko. Wala akong ibang makitang pwesto. Kaya, nakaupo na lang ako dito. So, next question is, Sir, I have a hard time remembering past lessons po talaga. Kumbaga, pagtapos ng SEM, tapos na din yung pinag-aaralan. How to retain information po? Paano po mas matatandaan yung mga past lessons effectively? Thanks in advance. That is a good question. And I think a lot of students struggle with that, me included. I think the best way to do it is to keep reading. So even though tapos na yung semester nyo, just keep reading, not exactly the book, pero yung mga notes na sinulat mo, yun yung basahin mo kasi parang summarize na siya ng mga pinag-aralan nyo. Hindi talaga super detailed, pero once na mabasa mo yung mga main topics, then mare-refresh siya sa memory mo. Kaya, yun yung advice ko sa'yo. Next question is, ano po yung naging inspiration nyo to pursue your dream kahit na hirap na po kayo? I have so many inspirations. So, my biggest inspiration is definitely my family. So, nung lumaki kami, mahirap talaga kami guys. As in, mahirap yung buhay namin. Actually, pag uwi ko ng Pilipinas, gusto kong i-tour kayo dun sa first bahay namin sa Manila. Kasi sobrang liit lang talaga. Kasi napakaliit lang. Walang kwarto-kwarto. So, 7 kaming magkakapatid plus si mama tsaka si papa. Tapos nakatira kami sa isang napakaliit na square na apartment. Walang kwarto. Bale, CR lang talaga. Tapos yung isang buong bahay na. So, si mama, nagawa lang siya ng mga kurtina-kurtina para mahiwala yung kwarto, yung sala. Tapos yung tulugan namin. So yung pag matutulog kami dati, magkakatabi si mama, si papa, si ate, ako, yung kapatid ko. So 9 kami lahat magkakatabing matulog. Tapos hanggang sa lumaki kami, hanggang nag-college ako, nag-start kami na mahirap. Tapos dahil sa pagsisikap ng parents namin, nakapagtapos din kami ng pag-aaral, medyo umahon na kami sa kahirapan. Kaya yun yung inspiration ko na gusto kong maiahon sa kahirapan yung family namin at thank God, medyo unti-unti na namin naaabot yung mga pangarap namin as a family. Kaya, yun. Paano nyo po nalaman na para sa inyo talaga yung course na kinuha nyo? I'm a BSA student po kasi first year until now. Di ko po sure kung gusto ko ba talaga tong course na kinuha ko. Okay, finding the right course or the right degree for you is really hard. Sometimes, hindi siya straightforward na
pagka-graduate mo ng high school, alam mo na kagad kung anong gagawin mo sa college. Dahil alam niyo na yung story ko, nagsiman ako before ako nag-accountant. Kaya ako lang ginawa yan dahil yun yung gusto ng parents ko. At that time, parang yun yung sinasabi nila na malaki nga daw sahod, tapos pag nagtapos ka at nakahanap ka ng trabaho, yayaman ka kagad. So parang yun yung yun yung mentality ko dati. Kaya ako nagsiman. Pero nung nagtatrabaho na ako sa barko, doon ko na-realize na hindi talaga ako masaya. Yung parang everyday na magtatrabaho, nakakabuisit. Yung parang asar na asar ka kasi ginagawa mo yung bagay na hindi mo naman gusto. Wala kang motivation, walang gana. So yung mga trabaho na ginagawa mo hindi maayos kasi nga hindi mo gusto yung trabaho mo. So feeling ko yung isa sa mga way na malaman mo kung para sa'yo ba talaga yung course na yan. So kung hindi ka naman nag-excel, kung hindi ka masaya sa mga ginagawa nyo activities, then maybe it's not for you. Maybe you need to find something else na talagang passionate ka. Kasi nung nag-take ako ng first accounting class ko dito, sobrang saya ko. As in, parang alam ko na talaga na para sa akin yung accounting. Kasi natutunan ko kagad siya ng mabilis. Yung parang hindi, para sa akin hindi siya mahirap. Hindi ko nasasabing matalino ako, pero parang nag-gets ko kasi siya. Tapos yung mga ibang topics na sobrang hirap, even though mahirap siya, hindi ako nahirapan masyado dahil gusto ko yung ginagawa ko. So parang kahit mahirap siya, na-challenge ako na gawin yun. So yun yung isa sa mga indicators na para sa'yo talaga yung course na yan. Next question is girlfriend reveal. So wala akong girlfriend, guys, but I'm happily married. I've been married for 6 years now. Pag uwi namin ng Pilipinas, gusto kong magkaroon ng parang CPA wannabe meet up. So doon ko ipapakilala sa inyo yung asawa ko. Team Abangers tayo. Sir, what did you feel when you changed your career path? And how do you compare the job opportunity there and here in the Philippines po? Mahirap talaga mag-change ng career kasi yung mga tao sasabihin sa'yo na you made the wrong decision, or you know, ang dami mga negative na sasabihin sa'yo yung mga tao. Pero kapag nag-decision ka na talaga na mag-change ng career, huwag mong pansinin yung mga tao sa paligid mo na kung ano-ano yung mga sinasabi. If you already know that that's what you really want to do and you're passionate about it, just go for it. Actually, I made a video about that, so ililink ko siya sa description below para mapanood nyo yung video kung paano ako nag-transition ng career at paano yung mga struggles ko. Panoorin nyo yung video na yun kasi it will be very helpful, especially if you are deciding to change career. So, guys, nakakapagod na dito umupo, kaya maghanap tayo ng ibang posisyon naman. Look at that. Ang ganda talaga, guys. So, tingnan mo, nag-iba na yung mga kulay niya. Red, tas magiging yellow siya, green, tas magiging brown. Ganyan. Dito ko kayo sasabit. Ayan, parang perfect spot dito. So, alright, pagpatuloy natin yung mga questions. I've been researching this for quite some time already, but haven't had a concrete answer yet. If you're a CPA here in the Philippines, do you still have to take the CPA board in the US, or do you still need to study and take some units out there to qualify and be eligible to take the licensure exam? If you are already a CPA in the Philippines, you have to take the CPA exam here in the US to become a CPA. So, unfortunately, hindi siya accredited. As far as yung mga classes na kukunin mo, yes, you still have to take some classes kasi katulad ng regulations, yung mga tax class dyan sa Pilipinas, hindi siya applicable dito sa Amerika. And then, same thing with FAR, you know, dyan sa Pilipinas, IFRS yung gamit. Dito sa Amerika, GAAP yung gamit. Pero hindi mo kailangang, you know, mag-take ng buong BSA course. May mga classes ka lang na kailangang tapusin. Actually, meron akong interview na gagawin sa isang CPA sa Pilipinas, tapos CPA din siya dito sa Amerika. So, abangan nyo yung interview ko na yun kasi siya yung magdi-discuss kung paano yung transition niya at ano yung mga classes na kinuha niya dito sa Amerika para maging qualified siya to sit for the CPA exam. Kaya, abangan nyo yun, guys. Next one, paano po ma-monetize yung page? Hehehe. Medyo complicated siya. First off, kailangan mo ng 10,000 followers sa page mo. And then, kailangan mo rin siya ng 30,000 1-minute views. So, and then after that, makaka-apply na tayo ng monetization. Tapos,
magkakaroon na ng mga ads yung mga video natin. Kaya ako gusto ma-monetize yung page natin ay para magamit ko yung mga earnings ko dun sa patuloy pa nating pagbibigay ng mga book giveaway, or you know, pwede nating, pag malaki na yung kita natin, pwede na tayo mamigay ng mga, you know, cellphone or laptop dun sa mga nangangailangan na estudyante. Next one, talking about your job, sir. Lahat po ba ng natutunan niyo while studying is already applied at your work? Did you immediately look for a job after you passed? Tulad ng sinabi ko sa isang video ko nung nakaraan, halos lahat ng kailangan mo sa work, matututunan mo siya pag nasa work ka na. Siyempre maganda yung meron ka talagang base idea about accounting, pero yung learning mo talaga is mangyayari once you are actually working. Kasi parang yung theory, medyo mahirap yan, nasa isip mo lang. Pero pag totoong nagtrabaho ka na, minsan hindi talaga siya straightforward. So kailangan nyo pa rin mag-aral na mabuti. And did I immediately look for a job after you passed? Actually, I've been super blessed because nag-graduate ako ng December 2018. Nung September 2018, bago ako gumraduate, na-hire na ako nung company ko. So meron na akong trabaho before ako gumraduate, which is super amazing. Ang bait talaga ni Lord. Sabi ko nung na-hire ako, gusto ko mag-start ng September 2019. So gusto ko mag-wait ng 1 year after nung graduation ko before ako mag-start ng work. Kasi gusto ko nga mag-study ng CPA exam, tapos medyo relax muna, uwi ng Pilipinas, bakasyon, kasi sobrang haggard na sa school, sa pag-aaral. Kaya yun, pumayag naman sila. So na-hire ako ng September 2018, gumraduate ako ng December 2018, tapos nagbakasyon ako sa Pilipinas nung pagka January, tapos April, tapos napasa ko yung CPA exam August of 2019, and then nag-start ako September of 2019. So meron akong 1 year na pagitan between nung hinire ako ng company at saka yung nag-start ako. So, napakasarap yung feeling na before ka pa gumraduate, meron ka ng trabaho. I know it's not very common, pero kailangan mo lang talagang pasikat ka lang talaga, guys, at you know, sobrang sipagan mo lang yung pag-aaral mo, maganda yung mga grades mo, dahil maraming mga company na talagang mag-aagawan sa iyo kapag maganda yung personality mo, maganda yung grades mo, at pag nakikita nila that you are a good fit for the company. Tsaka syempre, favor you ni Lord. Another one po, did you have struggles on culture differences nung nag-aaral po kayo abroad? Yes. I posted a video on Facebook about the difference between American students and Filipino students. So, summarize na lang dun sa video ko na yon. Mga Pilipino competitive tayo. So, parang ako, feeling ko nun super competitive ako, na talagang taas-taas ng kamay, recite. Tapos, parang nakikita ko sa mga kaklase ko, wala silang pakialam. So, medyo nadidemotivate ako nung una kasi parang ako lang yung sumasagot, parang sila, wala lang, normal lang, wala silang pakialam kung sumasagot ako. Parang nung una nagpapasikat pa ako kasi syempre ganun talaga tayo mga Pilipino. Tapos nung na-realize ko na wala naman pala akong kakompetensya kasi wala silang pakialam sa akin. So medyo nag-lie-low na ako. Ganun pa din, nagre-recite pa din ako, pero tinanggal ko na yung competitive mindset sa isip ko kasi parang yung mentality nila dito, they are in competition with their own, like with themselves, which I think is good kasi hindi mo na napipressure yung sarili mo. Kasi tayong mga Pilipino, sobrang kailangan kompetensya, kailangan top 1 ka lagi, kailangan flat 1 yung grade mo, mga ganun, guys. Tapos hindi mo na naiisip na sobrang pressure ka na. Kaya yun yung na-realize ko. Saan ka mas takot, sir? Sa ipis, sa daga, masaktan, o magmahal ng may minamahal na? Saya ng question na to. Takot ako sa ipis, takot din ako sa daga, at takot din ako masaktan at magmahal ng may minahal na. Next one, any quotes or advices to remember po that will help us to be motivated, especially through the hard times of our journey? My favorite quote is, it doesn't matter how slow you go as long as you keep going. So, very relatable talaga siya sa career natin kasi minsan nahihirapan tayo, maraming mga struggles, parang hindi mo nakikita na nagpo-progress ka, but it's okay. If you think that you're going slow, that's fine. Slowly but surely. You know, wag kang masyadong magmadali, guys. You know, kalmahan mo lang kasi pag kinalmahan mo lang, mas magiging focused ka at madadali mong ma-reach yung goals mo. So, yun lang yung mga questions natin, guys. Tatanggalin ko na ulit kayo at maglalakad na ulit tayo.
Salamat sa mga nag-send ng mga questions. Actually, marami pang mga questions na hindi ko pa nasasagutan. Pero wala na tayong time. Feeling ko napakahaba na ng video na to at medyo dumidilim na rin ang panahon, kaya kakaroon na lang tayo ng part 2 ng mga video na to. So, kung meron kayong mga questions na gusto nyong itanong, mag-comment lang kayo sa baba para masagutan natin next time. So, yun lang guys. That's all for today. Ingat kayo palagi. Take care and God bless.